Marcia, Yan. totoo, Beto? Patay na pala siya. Ang daming klase na pakamatay. Binaril, kinidnap, na-aksidente, natake sa puso. Huwag ka nga masyadong nagpapabasa ng mga ganyan. Huwag ka nagpapapaniwala sa mga ganyang balita. Hindi totoo yan. Alam mo naman, yung hirap yan sa mga manunulat na yan. Mabili lang yung mga dyaryo nila kung ano-ano mga pinagsusulat. Hoy, Jan! Maalala ko nga pala. Oh. Hindi ba totoo to? Hindi! Parang ang hindi dito, parang alanganin sila eh. Pero ha? Front page ha? Oo. Para mabili yung dyaryo, ganon. Ano ba yung sinasabi mo? Ikaw naman kung ano-ano kasi sinisingit mo, nakalimutan ko tuloy. Ah! Malapit na nga pala ang pasukan. Kinakailangan, mamili na ako. Ah, diyan ako mamamatay. Eh, gastos yan eh. Diyan naman eh. Eh, kailangan. Ba't ka nagkaganyan? Naging kamukha mo yata si Aruray dyan ah. Diyan ah! Nakakainis ka na ah! Anong bagay sa'yo? Bagay, mamaya yan, pipintasan mo na naman. Wala na nga akong magawa sa sarili ko eh. Kaya Bagay na ako bagay nagkaganito sa'yo. eh. Naku, kanya, maski matanda na tayo, nakakabuo pa eh. Diyan! Wag mong ibahin ang Ano bang usapan! gastos yan eh? Kailan ba yan? Sa isang linggo na O, sa isang linggo pa pala yung gastos na yan. Tsaka na natin isipin sa isang linggo pa pala eh. Naku, yan naman ang gusto ko sa'yo eh, Jan. Kung mag-iintay pa ako sa isang linggo, isipin mo naman. Mahuhuli ko. At saka isa pa, mamamahal ang bilihin. Ano ba yung bibili? Mauubusan ako. Ano ba yung bibili mo yung para kay Shirley? Ba, isipin mo. Uumpisahan mo, bibili ka ng notebooks, bibili ka ng cover, plastic cover, libro, ballpen, lapis, ruler, sapatos, tsinelas, uniform, headband, clip, panty, bra. Sandali lang. Hold it. Ano ba yung department store yata yung sinasabi mo eh? Pabibili mo ba sa akin ng buong department store? Sus Mariosep, napakarami naman yung bibilin mong yan. Isang tao lang yung bibilin mo. Teka muna dyan, baka iniisip ko. Eh si Shirley college student na. Kailangan lahat yan ng anak mo. Biro mo, magka-college na si Shirley, ang lagay ba naman magmumukha miserable yung anak mo? Kinakailangan ng suot niya lahat bago. Dapat bago. Dapat. Eh kung wala kang pera eh. Oh, ba't magsusuot ka ng bago? Ano, ang ibig mo sabihin, mangutang ako, magnakaw ako para lang makapagsuot siya ng bago? Sus Maria, magtiis na lang siya sa akuan, sa mga katsa, sa mga balukuan siya, supot ng arena. Ika nga, may kasabihan tayo sa Tagalog. Kapag maliit ang kumot, magtiis kang mamaluktot. Kaya na nga ba, nung mapangasawa kita, hindi lang ako nagtiis mamaluktot. Hindi na ako marunong gumamit ng kumot, lampin na ang ginagamit ko. Sobra naman to. Sabihan mo, next week, kung na lang ang gagamitin mo, panyo. Bakit? Kaya nga kasi bibili mo lang ako. Yan. Rolly, upo ka. Upo ka, maupo ka. Bakit? 10 piso, hihingi ka sa akin. May bibiling ka. Taong ito. Ilang taong ka na? 25. Oh, 25. May pamilya, may asawa at anak. Tapos sa akin hihingi ng pera, sa nanay. Ano na lamang ang sasabihin ng asawa mo niyan? Hindi ka ba naman nahihiya sa sarili mo? May pamilya ka, naturingan ng padre de pamilya, tapos humihingi ka sa nanay mo ng 10 piso? Aba, mali! Mali yan, Rolly. Rolly, tama nga naman ang mami mo. Mali yung 10 piso. Nung araw, binata ka, pwede yung 10 piso. Ngayon nga naman, may asawa ka na at may anak. Eh, 10 piso pa rin. Mali yun. Marcia, dagdagan mo nga naman. Gawin mo na 50. Ito naman taong to. Nakita mo na pinapangaralan yung anak eh. Ano naman ang gusto mong sabihin? Bibigyan ko, kukusintihin mo? Eh, ikaw na nga nagsabi eh. Binata pa ng 10 piso. May asawa na nga, 10 piso pa rin na ibibigay mo. Gawin mo naman tapo eh. Kaya nga hindi na nagsusumikap yung anak mo eh. Dahil kinukonsinti mo, kinakampihan mo eh. Tinan mo yung ugali mo. Minsan lang. Siguro, kaya may Kailangan sa kanya magkaroon ng incentive. Ay, Mami, nakita niyo ba yung perang pinatago sa akin kahapon na pinibigyan ng Lola para bukas? Parang kwan, ikaw naman... Bakit dati?
Ano mali? Ikaw ba'y hindi ba ikaw, Ikuan? College ka na. Oo. Ba't hanggang ngayon hindi mo pa alam ang mga tenses? Bakit ba, Mami? Tinatanong Ang gulo-gulo nga, ewan ko nga ako, nahilo ako doon sa sinabi mo eh. Ang gulo-gulo nga naman ng pagkakakonstruct mo ng sentence na yon. Ang mga tenses mo eh, parang hindi mo ma-determine. Ay naku, Mami, pagpasensyahan niyo yan si Shirley. Talagang laging excited yan kung magsalita. Kaya nagkakahalo-halo mga sinasabi niyan. Mali. Eh paano ang bilis-bilis ng utak niyang mag-iisip pagkatapos hindi makahabol yung dila niya? Eh, mali. Ang sabihin mo, sobrang daldal, walang laman ang sinasabi. Che, Totoo tapang naman naman ito. Sige, pagtulungan ninyo ako. Hin- Sige, yan naman talaga, ganyan naman talaga eh. Hindi ka pinagtutulungan, sinasabi lang sa iyo yung mali. Alam mo yung tenses, may past tense, may present tense, may future tense. Eh, kamukha na sinasabi mo, mali eh. Pagka sinabing itinago, ayan, past tense. Itago, present tense. Itatago, yan ang future tense. Dapat malaman mo yun. Ganun ba yun? Oo. Kaya ikaw, Shirley, ang gagawin mo na lang, para hindi ka mahirapan, mag-construct ka ng sentence na madaling ma-determine ang tenses. O, sample nga, paano Simple yun? lang. Sample. Ako ay maganda. Ano ka mo? Halika nga rito, dito ka maupo. Halika dito. Mali si Mami. Ano ka mo? Ako, Ako ano? Oh, ako ay maganda. ako ay maganda. O yan, past tense yan. Alam ko na kaya ayaw ko na ituloy eh. Kasi meron siya sabihin. Nakakainis to. Ang ibig mo sabihin, hindi na ako maganda ngayon. Hindi naman ganon. Nagpakulot lang. Yun nga, kanya ka nga hindi gumanda sa pakulot mong yan eh. Nagmukha kang bruha dyan. Hindi. Maganda ka, Sis Maria Joseph naman ito. Binibiro lang naman kita eh. Bagay nga sa'yo yan, nagmumukhang bata kang lalo. Ang sinasabi ko lang, maaari ba naman kitang pakasala kung kamukha mo yung mama mo? Maganda ka. Pinabawi ah. Maganda ka talaga. Iyak ako eh. Kanya ikaw, Shirley, pag nag-aaral ka, medyo sasangguniin mo naman ang... Ako na naman. Kako, ikaw nagka-college ka, pero pag mag-aaral ka, may problema ka sa pag-aaral mo, medyo ako ang tatanungin mo. Dahil sinabi ko naman sa iyo, ako yung mayroong computer tong brain nito. At saka bukod doon, linguist pa ako. Talaga, Daddy? O lahat ng klase ng mga language, alam ko yan. Maski Ayan. ibang bansa, oh. Ito ayan? Eh, Daddy, ano sa Spanish ang I love you? I love you, Spanish. Yo te amo. Eh, Daddy, sa German naman. Sa German, Skrividi. Eh, sa French naman. Shandavu. Eh, sa Chinese, Daddy. Ngoai. Diba? Very good. Oh, maski sa I love you sa algebra, alam O ko. ano, Daddy, alam niyo sa Sa algebra? algebra, I love you, alam ko. Ano? 1, 4, 3. Bagay ba? Para kay mama mo. Ang mama mo ganyan eh. Ano? Ba, nagpakulay pink pa ng buhok ni minsan, di ba kala mo Cindy Lauper? Ninang, tulungan niyo ako. Anong gagawin ko? Ay naku ano nga magagawa ko ninang mo lang ako, yan ay away ng mag-asawa. Ano na lang ang sasabihin ng asawa mo sa akin? Masyado akong pakialamera. Kayo lang naman ang matatakbuhan ko Naku. Tulungan niyo na ako, Ninang. Bueno, kung pera, bibigyan kita dahil marami akong pera. Pero yung problema ninyong mag-asawa, naku napakahirap yatang ano yan, pakialaman. Misis! Awa naman kayo sa kanya! Ninang pa naman kayong naturingan, hindi niyo siya matulungan sa kanyang problema. Hindi ba kayo nakukonsensya niyan? Aba, itong tanga na ito't kinonsensya pa ako. Pag di ko natiis ang problema kong to, magpapakamatay ako! Hoy!
Nasisira ba ang ulo mo? Dahil lamang sa isang lalaki, magpapakamatay ka, ang dami-dami lalaki dyan. Teka, paano nga ba ang umpisa ng away ninyo? Kasi ganito yun, Ninang. Ah, Dati-rate, pag umaalis yun, tsaka umabalik ng bahay, hinahalikan ako, kundi sa pisngi, sa labi. Ngayon, kahit tignan, hindi na ako tinitignan eh. Tsaka madalas, umaga na ako umuwi. Pag tinatanong ko naman kung saan siya nanggagaling, nagagalit pa sa akin. aba, ang galing ng defense mechanism, ano? O ano raw, bakit daw nagagalit? Ewan ko nga, hindi ko nga alam eh. Nalaman ko na lamang naubos na yung pera namin sa bangko, bahay na lang namin ang natitira. Bakit naubos? Saan dinala? Naipatalo sa sugal. Sugal? Mrs., matanong naman kita. Gwapo ba naman ang mister mo? Guwapo. Ang pangit nga eh. Ayun! Alam mo, Mrs., hindi sa sugal naubos ang pera ninyo. Sa chick! Teka. Tama yun, kung sa sugal, pwedeng mabawi pa yon, ano? Pero kung sa chicks, patay na. Wala kang kapanapanalo. Kung ganun, tama pala ang kutob ng loob ko. Anong kutob? Kasi nung isang araw, mayroong tumawag sa telepono. Ang ating ko sinagot ko, binaba naman doon sa kabila. Teka, kilala mo yung tumawag? Hindi nga ho eh. Sabi ko na nga ba eh. Ang walang yang yon. Kaya pala, pag umaalis palaging nakapustura, meron palang kinalolokohang chicks. Teka. Naku! Ganito. Teka. Painumin mo ito, anak. Ano ba ito mga minom? Painumin mo ng... Teka, kumuha mo ako. Talagang ito. Teka, huwag ka nang gumanyan. Sige. Luwagan mo ang loob mo. Ako ang gagawa ng paraan. Mabuti pa ipapa-private detective ko ang asawa mo para malaman natin kung talagang nagluloko. Matindi pala naman yung babaeng yan, ano? Nalalaman na niyang may asawa ka. Lumalapit pa rin sa'yo, hinahabol ka. Pare, baka naman ikaw ang mahabol sa kanya. Pare, hindi. Hindi naman ako hahabol. Alam mo nga kung minsan, maski saan ako magpunta eh. Sinusundan ako niya na alam kung saan ako naroon eh. Tumatawag pa sa bahay. Kaya lang, naalala ko, baka mamaya malani kumari mo. Alam mo naman magalit yun. Oh. Parang tigre. Madaling solusyonan yan. Paano siya solusyon? Paano? Solusyon ang gawin natin dyan eh, Kuan. Mabuti pa, ipagtapat mo na kay Kumare na mayroong isang babaeng patay na patay sa'yo. Ba parang hindi maaari sa kumari mo yun. Bakit? Hindi ako paniniwalaan. Tanda mo pare, hindi ako Hindi ka nga paniniwalaan. Yung mukha mo eh. Bakit? Kamukha mo pala si Hestas. Sino Nesta? Yung katabi ni Kristo nung pinako, yung magnanakaw, iyon ang kamukha mo. Pambira ka naman pare, oh. Kaya lang, alam mo, ayoko talagang ayoko lang Silosa ba talaga? Silosan talaga yan eh. Alam mo naman eh, ayoko nga lang patulan. Dahil para Teka muna, ikaw ayoko bigyan ba ng problema si Mrs. ayaw mong bigyan ng problema? Ayoko ng problema. Baka naman ikaw, ayaw mong bigyan ng problema o natatakot ka lang sa asawa mo. Ako matatakot. Hindi ko nga yan. Kaya nga lang ayokong patulan niya. Tal babae yan. Sino nang isang ganun lang. Babae yan eh. Bakit? Ikaw hindi ba takot kayo kumare? Kanino? Kay Marcia? Oo. Ba't ako matatakot? Oy! Never. Hard to speak. Hindi ah. Sa akin, takot na takot si Marcia. Aba, hindi maaari sa akin. Ako yata ang boss dito sa pamamahay na ito. Hindi maaari yon. Ako ang masusunod dito. Lalaki yata itong kumpare mo. Ang tapang mo pala pare. Aba, sinasabi ko sa'yo, pagdating ko ng bahay, pagka kami nagkakasagutan ni Marcia, ba, inuupakan ko na kagad dyan na sinisinda ko na kagad. At sinisinghalan ko na, para hindi na makaimbuna. Hindi siya sumasagot. Hindi sumasagot. Tahimik lang siya. Maski na ano siya. Wala. Hindi sumasagot. Bakit nga? Aba, pag sinisinghal ko siya, yung oras na natutulog siya na mahimbing, sabi walang gulo. Tarantado rin pala kausap sa kumpare. Tsatsaga eh.
tulungan mo naman ako. Hindi ko malaman kung anong gagawin ko. Pag nalaman ng mga magulang ko to, tsak napapatayin nila ako. Eh, paano mo ba nakilala tong lalaki na to? Kasi nung una ang sabi niya sa akin, biyudo raw siya. Naniwala naman ako. Tapos, niligawan niya ako. Sinagot mo. Oo, kasi gusto ko na rin naman siya eh. Ano ba itsura niya? Ano siya, matanda, mayaman, medyo maganda magdala ng damit. Nung unang hapon ay parigalo niya sa akin. Pagkatapos ngayon iniiwasan na niya ako, hindi ko na siya mahagila. Bakit naman hinahabol mo pa tong lalaki na to? Eh, matanda na pala. Bakit? May deposito ba? Ah, Ako, may deposito nga. Kung ano? Rolly, please naman hindi ko na alam talaga ang gagawin ko. Litong-lito na ako. Ano pa, tulungan mo naman ako. Nag-iisip nga ako eh. Teka muna, ba't di mo siya kausapin? Kausapin mo siya. Paano ko nga siya kakausapin? Pinagtataguan niya ako. Nga pala, no? Teka muna, ikaw ba sigurado kang buntis ka? Hindi kaya false alarm yan? Hindi ko nga alam eh. Kaya nga natatakot ako ngayon. Pero, Rolly, hindi na yun ang importante sa akin. Ang mahalaga ngayon, panindigan niya ang pangako niya sa akin. Kailangan pakasalan niya ako. Ah, teka muna. Palagay ko eh, alam ko na ang gagawin ko. Ano? Talagang ikaw, Rolly, oo. Ewan ko ba sa'yo, bakit ba panay problema na lamang ang inuuwi mo dito sa bahay? Problema na ibang tao. Sinasangkot mo naman tayo. Ba't dinadala mo pa dito yan? Eh, mami, kawawa naman eh. Kung halimbawa naman, isa yun sa miyembro ng pamilya natin, hindi ba maawa din kayo? Sa bagay. Pero naku, hindi ko maubos maisip. Ano na lamang ang sasabihin ng asawa mo? At ng daddy mo? Kung malaman-laman yan. Baka sabihin pa eh, magka-split tayo. Mapagbintangan pa tayo niyan. Eh, mami, paano naman nila malalaman? Eh, tayong dalawa lang naman nag-uusap dito. Wala naman sila eh. Ilang taon ba yung babae? 23, mami. Bata. Ay, yung lalaki. 50 plus. Bago raw na, ha? O, ano ba ang plano ninyo? Ano ba napag-usapan ninyo nitong Marisa? Eh, ganito, mami. Habang nasa probinsya pa yung mga magulang ni Marisa, kayo muna pumapil na ina. Ako? O, papapil naman akong kapatid. Para pakasalan ng lalaki, si Marisa. Kasal! Oo. Teka muna, Rolly. Eh, bakit kasalan na ito? Eh, mami, may karga yata eh. Buntis yata eh. Buntis! Oo. Terrible ang buhay ito. Masyado yatang mabilis. Aba, ba na yan? Paano naman natin masisigurong buntis? Alam mo, Rolly, bago tayo talagang tumulong o pumasok sa gusot na ito, mas mabuti pa yata, kilala mo yung doktora ko, ha? Yung obstetrician ko, Oo, mami. si Doktora Tirona. Tayo lang nakakaalam. Samahan mo si Marisa doon. Patignan mo doon sa doktora ko para malaman natin kung talagang buntis nga o hindi. Ano malay natin? Baka pinipikot lamang niya yung lalaki. Kung minsan merong mga ganyan, ha? Split-splitan. Ay, kung ka-split yung doktor, mabuti na yung nakatitsak. Talagang kayo mga lalaki, oo. Ang bihira din naman kayo, oo. Nakakainis eh. Panay gulo itong pinapasok ninyo. Yan daddy mo, ha? Bakit, mami? Ba, malay ko. Baka ganyan na rin si Jan, ha? Hindi mo na masasabi ngayon. Nung malay ko, kung meron na rin siyang chicks. Meron na rin siyang mga split-split yan na katulad dati ngayon. Mami naman, problema ng ibang tao, problema nila yun. Huwag niya igagaya si Daddy. Si Daddy napakabait nun, hindi gagawin yun. Eh, nagmana yata ako sa Daddy. Kaya nga ako nagdududa eh. Manang-mana ka nga sa daddy mo eh. Sige, lumakad ka na. Dalhin mo na si Marisa doon. Eh, mami, wala akong pera eh. Oh, yan pa isa. Pera sa akin pa rin. Oh,
ditong pag-shopping. Mababawasan sa pagtulong sa ibang tao. O yan, dalhin mo na ito. Kasya na yan. Isa nga pala, wag na wag mo paalam sa asawa mo ito, ha? Hindi. Abay, nahihiya ako. Lalong-lalo na sa tatay mo. Ba, mumurahin tayo niyan. At isa pa, Rolly, ha? Naku, huwag mo masasabi sa kapatid mo yan at napakadaldal mo. Oo, Dinaig pa nililita sorry siya. Oo nga eh. Sige, lakad na. Naku, Oh, bakit? lakad na ako, mami. Bakit kayo nagulat? Kamukha na rin ba ako niyo, no? Sino? Sino? Sabihin mo. Ba't ka nagulat? Wala. Mami? Mami? Hmm. Galing na ako sa klinika ni Dr. Torona. Ang maingay. Nilalakas mo pa yung doktora eh. O, anong sabi? Eh, Mami, positive eh. Buntis. Positive! Buntis? Eh, Nako, patay na. Nako, paano yan, Mami? Anong plano ninyo ngayon? bakit nakailangan yata makausap ko yung babae? Yung ibig sabihin, Mami, pupuntahan na natin siya ngayon? Dapat! Sige. Bago lumaki ang problema. Baka mamaya malaman pa ito ni Mader. Nako, lalong lalaking gulo. Teka, lumakad na kaya tayo ngayon? Sige. Bilis na kayo, Mami. Nandiyan ang kapatid mo babae. Andiyan. Ako. Pumunta ka na doon sa kanto at susunod ako. Hintayin kita sa kanto. Oo! Kunin ko ang bag ko. Narito, Ninang, yung report ng private detective na kinausap natin. Ay, ano? Mato, basahin mo. Mrs., kayo na hindi ako marunong bumasa eh. Tanga! Ito lamang di mo mabasa. O ano, paano nangyari ba? Ikwento mo nga. Kumpirmado, Ninang! May chicks nga si Terry! No! May chicks, ha? At teka muna, nakalagay ba dyan kung saan matatagpuan yung babae? Nandito, Ninang, andyan ang address! Ha! Makikita sa akin yung lalaking yan! Kung di rin lang siya mapupunta sa akin, hindi siya pakikinabangan ng iba! Isinusumpa ko yan! Mirna, huwag ka na munang sumumpa. Huwag ka munang sumumpa. Masama yun. Kailangang malaman natin yan. Ninang, bakit hindi natin sugurin ngayon na? Ano pang hinihintay natin? Halika na! Mrs., wag muna. Relax ka lang. Anong relax? Kailangan sugurin na ngayon yung babaeng yon! Mrs., alam mo, may ugali ang mga lalaki na kahit sitahin mo na sitahin, aba, hanggat hindi mo nahuhuli sa akto, hindi aamin yan. Kaya ang dapat mong gawin, hulihin sila sa akto at para mapaamin mo at na hindi na makapalag. Walang yan. Ngayon mo lamang ako pinahanga, Mato. Paminsan-minsan pala pinakikinabangan niyang purol mong utak. Ano? Ninang, ganoon ba yon? Ganon talaga yon. Hayaan mo, ganito ang gagawin natin. Ano? Totoo ba itong sinasabi mo sa akin, Shirley? Aba, hindi ka pa yata naniniwala sa akin eh. Aba, Ate Madel, ibahin mo ko. Hindi naman ako si Ating Matu eh. Saka isa pa, pag ako nagsabi ng sa'yo ng balita, putok yan, sigurado. Eh, bakit naman inilihim sa akin to ni Mami? Napakasimple, Ate Madel. Unang-una, siyempre ililih lang na proteksyonan niya ang kanyang anak. Hindi ba? Anak niya yun eh. Tsaka pagka sinabi pa sa'yo, baka hindi mo pa maintindihan, magkagulo-gulo eh. Tipong ganun. Eh, bakit ikaw? Ba't mo sinasabi sa akin? Aba, alam mo naman ang prinsipyo ko sa buhay, Ate Madel. Alam mo ko, basta kahit sino ka pa, tama, pag tama ka, kakampihan kita. Pag mali, hindi kita kakampihan. Alam mo naman ang prinsipyo ko. Tsaka ayoko kasi nang niloloko ko ng mga lalaki. Dahil kung sa akin nangyari, susuntukin ko yung lalaki. Hindi pwede yan sa akin. Diyos ko naman, kilala mo naman ako eh. Tsaka babae rin ako. Baka naman iniintriga mo lang kami ni Rolly. Bakit? May bayad ba kayo sa akin para intrigahin ko kayo? Totoo yan, walang keme. Sa totoan palagay mo sa akin si Lolita Solis. Totoo yan, hindi ako nagbibiro. Talaga, narinig ko. Talaga? Totoo. Maniwala ka sa akin, kaya ako ikaw, ha, sa totoo lang. Sugurin mo na yung asawa mo.
Sabunutan mo na kung sasabunutan mo. Kahit anong gusto mong gawin, gawin mo na. Sitahin mo na. Hindi. Hindi ko siya sisitahin, Shirley. Huhulihin ko siya sa akto. Kapag nahuli ko siya na nanloloko sa akin, magdasal na siya. Dahil makikipag-date siya kay San Pedro! Magalit si Gabriela sila. Maswagang siya. Nagkalat na naman ang lagi. Ano ba naman pare, para kang pusang hindi mapanganak dyan. Pare, hindi na biro to, pare. Minaman ako eh. Eh baka mamaya makarating sa kumari mo ito eh. Ang hirap ito. Ano ba ang sabi sa'yo? Eh sabi sa akin, nga baka mamaya umabot sa kumari mo. O pag na umabot sa kumari, magulo na yan. Oh. Pero gusto ba yung corner rin ako? Ganon? Ipitin ako? Ano bang gusto niya? Mag-uusap kayo, magkaroon kayo ng Gusto niya dialogue? kausapin niya ako, pardon nga. O, ba't di mo kausapin? Mag-uusap lang naman pala kayo. Kausapin mo na. Di once and for all, tapos na. Kakausapin mo pa, kinausap ko, iipitin niya ako niyan. Ibig kong mangyari, tulungan mo ako para mawala na yan. Paano iipitin ka para gusto ka lang namang makausap? Di pabayaan mo. Pagbigyan mo na, kausapin mo sandali. Hindi pare, eto yan eh. Corner eh, na sinasabi mo. Nyari, pag nalaan ang kumari mo yan, magugulo na lahat. Eh, ang kumari mo may sakit sa puso yun. Eh, hindi mo nga pa alam. Kakausapin mo lang naman. Hindi naman... Teka nga muna, ano bang ibig mong sabihin kausapin ko? Kausapin mo na, iwanan na ako. Siraan mo na ako. Maghiwalay kayo? Maghiwalay na kami. Teka muna, nagli-live-in ba kayong dalawa? Hindi mo. Eh nga naalala ko, baka Teka makarating. muna, sagutin mo ko, nagli-live-in ba kayo? Hindi naman. Oh, hindi naman pala eh. Hindi na, baka makaabot nga sa kumari mo, may sakit sa puso, baka mamaya mamatay. Eh pag namatay, ikaw may kasalanan. Basta ka, ba't ako magkakaroon ng kasalanan? Problema mo yan, ba't mo ko sasangkot dyan? Eh ayaw mo tulungan eh. Oh, di ba? Tutulong kaya dali-dali namang lutasin yan eh. Kayang-kaya mong lutasin sarili yan. Ba't naman dadamay mo pa ako? Paano mo lutasin nga? Kakausapin ko pa. Kaya nga ako humingi ng tulong sa'yo dahil hindi ko kaya. Malinaw? Please, tulungan mo ako. Tutulungan ba ako o hindi? Awa ka naman sa akin, pare. Sige, pupunta. Kakausapin ko na, sige. Sige, Paano ang gusto mong mangyari? Kakausapin ko. Sabihin mo sa kanya, ano, siraan mo na ako, ganun. Sige, ako na ang bahala doon. Walay na kami. Para magkuhan kayo. Walay. Para sa madaling salita, madi-discourage siya kinakailangan. Dapat, Sige. ganun lang. Paano? Sige, bukas, kausapin ko. Bukas. Bukas ng mga bandang total kasi bukas may lalakarin kasi kung pagkakakitaan dyan, hindi naman ako kikita sa lakad mo eh. Pare, parang awa mo naman. Maski na bukas Sige lang. na, bukas na sumagot na ako sa iyo. O, saan tayo mo? Paano? Bukas, doon sa dating restaurant ni Istambayan natin sa Cubao. Anong oras? Ba, mga alas 11. Para tama-tama naman, baka libre na ako ng pananghalian sa iyo. Pare naman, alas 11. Napakaaga naman yata tanghalian yung alas 11, pare. Maski mag-almusal tayo, pare. Kanin din na kinakain ko. Sinangag pa nga eh. Mas magastos yun. O, hindi, sige, papayag na ako, Kung ano pare. kay kunat-kunat mo hirap nitong papel na gagampanan ko ah. Sige, payag na ako, pare. Bukas, alas 11. Alas 11. Antay kita bukas, pare, ha? Bukas, Thank you, pare, ha? sige. Yung ba namang mukhang yan, pag-aagawa ng panang babae, puro bulutong naman. Jan, Asya, malis ka ba? umalis ng bahay? Hindi. Oo. Hindi sabi. Talaga hindi ka umalis? Hindi. Bakit ba? Wala. Ito naman Talaga hindi ka umalis? Hindi nga sabi eh. Ang kulit ko naman eh. At para kang nag-iimbestiga naman sa akin. Wala naman. Sinabahan ko lang itong anak mo Sama siya naman. sa Makati. Para ano? Maghanap ng trabaho.
Marcia, ang kunat na nitong anak mo, ang titigas na ng buto. Bine-baby mo pa, lalong di makakakita ng trabaho yan. Diyan, gusto ko lang makasiguro. Iba na yung nakasisiguro. Talaga ba hindi ka malis? Sabi namang hindi eh, para ka naman sirang plake. O, ang May pera ka ba? Eto nga oh. O, Alam mo, kung hindi ko pa hiningi, 1,000 hindi ka yan. magbibigay. 1,000 yung kinita ko, so yan. 1,000? Oo, Wala na? wala na. Ano to? Alin to? Ano Ano? to? Ito. Ba't may pera dyan? Ikaw ang tinatanong ko eh. Bakit nga may pera pa dito? Ikaw dyan, ha? Ah, Natututo ka nang magtago sa akin ng pera. Siguro meron ka pag-iintrigahang iba nito. wala, sus Mariosip naman ito. Naku. Alam mo yan, for security precaution, ano? Alam mo na, ganyan, hinihiwa-hiwalay ko yung pera ko para kung merong biglang-biglang humold up sa akin, pag nakuha doon sa bulsa niya, meron pang bulsang may laman. Siyempre, ikaw may lusot, ano? Pagka natitiklo. Sabi ko lang sa'yo. Talaga hindi ko malis. Kaya nga, sabi hindi eh. Mami, Daddy, ay, si Roddy. Nandito na pala kayo. Kamusta naman ang lakad niyo? Hindi na uso yan. Balik-halik ka pa, plastic ka naman. Anong plastic? Plastic, Tupperware, cellophane, in short, para kang balimbing. Yung plastic, yung pagka nakaharap ka, magaling. Pagka nakatalikod ka, parang demonyo, tatlo sungay. Yun. Yun. Naintindihan mo na. Marcia, ano bang nangyayari dito? Ano yun? Anong ibig sabihin nito? Ba't nagbabangay nga yan dito? I don't know. Masakit ang ulo ko. Maiwan ko na nga muna siya dyan. Pero, Ali, Oh. magdasal ka na. Bakit? Lahat ng mga kasalanan mo, pagsisihan mo na, baka hindi ka tanggapin ni San Pedro, ikaw rin. Sumwari ka pa, nataksil! Rodel, bakit wala ba ito? My God, what's happening? What's going on? Mami, alis na ba tayo? Huwag kang maingay. Ang dali mo. Umalis na. Malis na. O, di ka. Lakad na tayo. Sige. Pero, mabuti pa. Mauna ka na muna doon. Sa kanto. Doon sa dati. Sa dati. Susunod na lamang ako. Ha? Sige, Mami. O, tsaka, saan ka pupunta? Hindi ka na magpapaalam sa asawa mo. Oo nga. Bahala. Tayo nga. Madel, alis muna ako. Saan ka pupunta sa lalakad mo? Mag-usapan kami ni Roland eh. May pupuntahan lang kami sandali. Sige ha. Dali na nga ako. Sige. Madel, Mami, saan nga pala? Aalis muna ako, ha? Ikaw na muna ang bahala dito sa bahay. Yung pinto, wag mong pababayaan. Tsaka yung bata, lagi mong titignan, ha? Yes, Mami. Sige. At, pag dumating nga pala ang daddy mo, ha? Sabihin mo sa kanya, huwag siyang aalis. Yes, Mami. Mami, bye-bye. O ano? Nakaalis na ba? Umalis na? Kasama si Kuya Rolly? nauna si Kuya Rolly na umalis. Walastik naman talaga, oh. Ang galing ng blocking ng dalawang yan, eh. Nauna kunyari si Kuya Rolly. Tapos doon sila magkikita. Wala na ako talagang masabi dyan kay Mami, sa totoo lang. Ang galing pagdating sa mga taguan, ano? O ano? Puntahan na natin, habulin na natin. Huwag na ngayon, baka makahalata eh. Pag nakalayo yung mga yun, hindi natin makakabulan yun. Ano? O ano? Si Aling Bibi, padating naman yun eh. Ano, gusto mo na? Yung bata. Wala namang problema, padating na si Aling Bibi, pinagbili. O ano pang iniintay natin? Baka hindi natin mahabol yun. Mato, alam mo na ba ang lugar? Oo, dyan lang naman sa may Espanya eh. Mirna, sigurado ba dadating ang asawa mo? Oo, Ninang. Yun ang narinig ko pinag-uusapan nila kagabi sa telepono eh. Mamayang hapon daw. Bueno, ang gusto ko, pagkakita mo sa asawa mo, ganito ang tatanong mo. Ano ho yun? Hoy, lalaki! Sino ang pipiliin mo sa amin dalawa? Siya o ako? Gaga!
Kapag yan ay itinanong mo, mawawala ng asawa to. Eh, ano itatanong ko? Basta ang ibig kong mangyari ganito. Pagdating ng asawa mo doon, kausapin mo ng mahinahon, mahinusay. Huwag yung paano-ano ka, yung paangil-angil ka. Basta makukuha natin sa pakiusapan mo. Ganon ang ibig kong mangyari. Ano, naintindihan mo na ang gagawin mo? Ngayon, kung hindi makuha sa mabuting pakiusap, patayin mo! Ay, naku, eh bakit naman ganun, misis? Para wag pamarisa ng iba. Masyado naman drastic ang desisyon ninyo, misis. Abe, kung talagang hindi ho sila magkasundo ng asawa niya, at talagang hindi ho magiging mabuti ang pagsasama nila, dapat ho maghiwalay na lamang sila. Ninang, palagay ko, tama si Mato. Sige. Yun rin lang ang pinili niya, edi. Mabuti nga, maghiwalay na kami. Bueno, ganito. Basta isa lamang ang pakikiusap ko sa'yo. Ano yun, Ninang? Walang keme-keme, basta bira ng bira. Tama. Para noon, huwag siyang makapalag. Tama, misis. Maunahan Tira mo. ng tira. Walang aatras. Okay? Sige, tira na. Marisa, huwag kang pahalata, ah. Oo, akong bahala. Kaya lang, parang kinakabahan pa rin ako eh. Eh, alisin mo na yung kaba mo. Ang mabuti pa kaya pumasok na kayo sa loob. Baka mamaya dumating na siya eh. Sige. Sige. Basta huwag kang pahahalata. Sige po. Pare, ayun, nakita ang babae dito. Yung babae? Oo, ayan, ayan. Ano yung babae sinasabi ko sa iyo, pare? Sige, pare, pasukin ka na, pare. Pare, maganda pala. Oo, yan ang lukong-loko sa akin. Nakabula ko na. Pasukin mo. Naloloko sa'yo. Walang delikadesa pala yung babae niya. Kung ba namang mukhang yan, parang pinapak na bayabas yan. Yung ibon na yun. Pare, Gusto sa inyo. tsaka na natin. Utang na, please. Utang na. Hindi, teka, ako lang pupunta. Paano ikaw? Eh, para ako ninenervous, pare. Bibili lang ako ng gamot sandali, ah. Ikaw na pumasok, bibili ako ng gamot sandali. Dalian mo, ha? Magandang hapon po. Magandang hapon naman ho. Pwede po ba ako makatuloy? Sino ho ba sila? Ako ho si Jan. Kaibigan ko po si Paring Terry. Tuloy ho kayo. Pinapunta niya ako dito, mauna na raw ako, at susunod na siya. Sige po, upo ho kayo. Salamat po. Mang Jan, bakit naman ho nagpasama pa sa inyo si Terry? Alam mo kasi, yung kumpare kong yan masyadong mahiyain yan Masyadong nervyoso. Sabi niya sa akin, sandali lang naman daw siya. May binili lang. Mabuti naman akong gano'n. Ano ba talaga ang problema ninyo ni Terry? Pasok ka ba? Mukhang mo! Walang yan ka na. Daddy! Ito ba? Ginagawa mo rito, Daddy. Diyan. Ha? Teka ma, Anong ginagawa mo rito? may... Teka muna, ano mo ba siya? Siya po ang mami ko. Masya, ano ibig sabihin nito? Mami mo siya? Opo. May anak ka sa labas, Masya? Diyan. Ba't di mo sinasabi sa akin? Teka nga muna. Hindi didilat ka ng agad. Aba, mami Ang ko ginagawa mo dito? Ikaw pala. Saka huwag mo Ito ba? Mami, Oh, huwag mo na ibahin ang usapan. Ako pa tinitira mo Sinasabi na sa'yo, mami. Ano ba ang ginagawa mo dito? Masabi ka sa akin ng totoo. Ngayon lang kita mapagbubuhatan ng kamay. Tinan mo ito. Anong ginagawa dito? Maliwanag na maliwanag. Teka muna, Daddy, gumugulo eh. Anong talagang magulo? Meron ka ng kapatid sa labas. Magulo na talaga ang buhay natin. Paliwanag mo yan. Ano ipapaliwanag ko? Ikaw nga ang tinatanong ko kung anong ginagawa mo dito. Ako, tinutulungan ko lang ito. Aha. Anak, Aha.
Oh, totoo nga sinabi mo, Shirley. Hoy, babae, ako ang tunay na asawa ng lalaking nilalambutsi mo. Teka muna. Aray ko, baka yun. Sino ba sila? Ay, ako lang naman ang kapatid ng iyong boyfriend. At ito lang naman ang asawa. Ano ba naman yun? Sus, Maria Jose. Teka muna, Naguguluhan ako talagang magulo. Magkapatid kayo, naging mag-boyfriend ba kayo? Ano ba ito? Magulo eh. Magkapatid sila eh, mag-boyfriend. Teka, Rolly, naguguluhan ako. Ano ba ito? Ano ba talaga? Ano ba ginagawa ninyo? Hindi yung anak niyo. Okay na ba, pare? Mami, siya ho yung lalaki sinasabi ko sa inyo lumoko sa akin. Halika rito, Terry! Pare, paliwanag mo to. Hindi, wag kang umalis muna. Mag-uusap tayo. Mami, siya ho. Ay, lalaki! Saan ka pupunta? Bakit ka magpapahangin na? Huwag ka na magpahangin. Ano ba ang bahay ng babae mo, no? Mare, Teka muna, sino naman kayo? Eto ang inaanak ko sa kasal. Na asawa nitong kalbo na ito. Asawa? Terry, sabi mo sa akin binata ka. ano? Yung tanda na yan, binata pa? Mamang dyan. Ano naman ang asawa mong binata pa yung gulang na yan? Wala ang tiyaga mo naman. Sabi ho niya kasi naniwala lang naman ho ako. Pinagtsagaan Mahal mo. ko siya eh. Anong tawag mo? Terry. Terry. Opo. Oy, Terry ka ba? Hindi ba Sotero ang pangalan mo? Oo. Ba't ba Terry ka pa? Lahat-lahat ng tao dito ang tawag sa'yo Sute. Sute. Ngayon Terry. Magba. Sandali lang. Paano ba nangyayari dito? Ano nga ba nangyayari mo? At napasugod naman itong dalawang ito. Ba't napasugod kayo? Teka nga, Daddy, si Marisa kaibigan ko. Opo. o kaibigan mo ngayon, sabi naman niya girlfriend mo, kapatid mo naman, anak naman. Ano ba talaga? Kasi Daddy, si Marisa nagpapatulong sa akin kasi siya pakasalan ng lalaking ito. Opo, ayaw. Ngayon, kinausap ko si Mami, baka matulungan niya ako. Sabi kong pwede siya munang pumapil na Mami ni Marisa para pakasalan siya nito. Ganon. Yun. Yung pala ito. Pare, walang yaman Ang naman. ibig mo sabihin, bakit bakit? Mang John, buntis ho ako eh. Ayan niya ng mama. Buntis? Opo. Tarantado ka pala. Susubo mo ako sa kompromiso, buntis pala yan. Sabi mo hinahabol ka. Kanya ka pala hinahabol, may deposito ka na doon. May atraso ka pala. Isusubo mo ako sa kompromiso, nakakahiya tuloy kay Mare. Mare, pasensya ka na, hindi ko na alam, papatulong lang siya sa akin eh. Hoy, matandang kalbo! Mamili ka sa amin dalawa. Sino gusto mo? Ako o siya? Teka. Sino pipiliin? Teka. Ba't ako tatanong yung pipiliin? Bakit? Ako ba makikisama dyan? Teka. Para walang gulo, halika rito, Mirna. Kayong tatlo, mag-usap ng mahinusay. Pag-usapan nyo kung ano nararapat ninyong gawin at walang makatutulong sa inyo dito eh. Dahil kayong tatlo ang may may problema, hindi kami. Ngayon, pumasok kayo doon sa kwarto at mag-usap kayo ng mahusay para matapos ng mahusay. Sige na doon sa loob. Maganda yun. Sige. Mag-heart to heart to kayo Sige. doon na kayo Hindi lang. naman maaaring hindi malutas yan. Sa loob! Hindi naman maaaring hindi malutas yan eh. Para kung ano man ang magiging solusyonin nyo, bahala kayo. Alam mo, itong mga nangyaring to, ang may kasalanan itong lalaking to. Ako na naman ang hinirit nyo. Lahat ng problema pinasok mo. Pati yun, hindi mo nalalaman problema, pinasok mo. Di ketulong. Kayo na pumasok din kayo. Lahat tayo pumasok eh. Dahil inaanak ko sa kasal yun. Di pumasok din kayo. Oo, Kumpare ikaw. ko naman ito. Bakit pumapatol kayong palamian na disgrasya ng babae, pumatol ka? Talagang ikaw lahat ng mala sa buhay, aabutin mo pagkaganyan ka. Kung ikaw ba naman na nagsusumikap, magsumikap ka. Para ikaw hindi magkaganito kung ano-anong ginagawa mo. Magsumikap pang ikaw ay maging mabuting ama. Hoy! Hoy! Alisin mo yung takip mo sa mukha. Alisin mo yung takip mo sa mukha. Sumosobra ka na. Ikaw ba niya? Ano ka? Bakit ka lang ba? Pinuntes! Ay! Patayin nyo!
Sige. Dadala kami naman kay Olivares. Olivares Hospital ka na naman. Sige, ayan ha. Tumawag ka sa ospital ngayon. Ayan. Mabuti sa'yo. Kahit mahirap ang buhay nila, laging masaya. John and Marcia!